So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin. At available na nga po ulit itong Skygo Earl 150. Okay, sa mga naghahanap ng Earl 175, hindi pa siya available dito pero parating na rin naman yung unit na yun. Pero ngayon, alamin natin yung presyo, kung sulit nga ba itong motorcycle na to sa presyo niya at sa specs niya. So tara, samahan niyo ako, walk around na natin. Ayos na ayos siya. I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I'll buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the bank, come invest it. I get tracked and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest. So yun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 53,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din sila sa installment at ilalagay ko na lang din yun sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang installment and then kung may rebate sila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin at malaman din ni Skygo kung sulit nga ba siya. Okay, kung para sa inyo is sulit, comment nyo yan sa baba. At para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, alam ko medyo matagal bago ulit nagkaroon ng ganitong unit. So sa tingin nyo, sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? I work for this shit, I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. I'll do the work, yeah, I'll do it till it hurts. I'll invest in my future, I'll invest in the purse. I wanna be so rich, life changes, and I don't ever think about how much I just pay it. Yeah, it's the dream, the American dream. Live on top, don't stop till you got everything, but there's balance. So yun na nga, ngayong 2025, yan, available na po ulit itong Skygo Earl 150. Doon sa mga nagtatanong ng Earl 175, wala pa silang available dito pero magkakaroon. Tingnan natin itong mga susunod na araw, no, kung kailan sila magkakaroon. Pero syempre, update ko kayo, pa-vlog natin agad yan kapag meron ng available units. Pero ngayon, available na ulit itong Earl 150. So sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle, ayan, puntahan nyo na lang dito. Meron sila dito isa, dalawa, ayan, may dalawang unit sila dito, tatlo, mga ganun. Okay, so side stand muna natin. Okay, yan ang itsura niya kapag naka-side stand. So 5'2" ang ating height para doon sa mga kagaya ko na gusto ng ganitong motorcycle. At least meron kayong reference. Ayan, so upuan na natin. So medyo ano lang yung gulong nito pero hindi naman siya ganun ka-flat. Kahit dito sa likod, konti lang naman. Ayan, ganda ng itsura nito. Abot naman siya. Pero sobrang tingkayad nito pero mukhang nakasubsob lang tayo para sa 5'2" na kagaya ko. Mukha tayo nakasubsob dito. Pero ang lapad ng kanyang handlebar. Sobrang lapad. Ayan. So medyo mahirapan tayo dito sa mga pagsisingit, no. Pero sakto lang naman to. Sakto lang naman siya kapag siningit natin. Pero para sa akin, parang haba. Talagang nakaano ko eh. Oh. Bukaka yung aking braso. So ganyan na itsura natin. Meron tayong comfort dito. Para sa tuhod natin, ganyan ang itsura. Okay? Yan. So, ganyan din. Turning radius niya, syempre, mukha lang siyang big bike tingnan, pero hindi siya ganong kalawak yung ating turning radius. Sa shock naman niya, maganda rin yung shock. Tsaka magaan din yung motor. Magaan naman siya. Okay, medyo mabigat lang siya kapag inuusad or ginagalaw mo sa parking, medyo mabigat lang siya. Pero dahil nga siguro sa nakaplat lang siya. Pero yan, ano, sa likod medyo matigas yung kanyang shock doon sa likod. Pero depende siguro yan sa nakaupo kung gaano kabigat. Yan ang itsura niya. So yan, sa long ride, kung tinatanong nyo long ride kung sulit ba siya or hindi naman ba nakakangawit sa long ride,
Kung sanay ka ng ganitong position or posture, no? Kung sanay ka ng ganito, siguro okay naman siya. Pero kung hindi ka sanay at lalo na kung matangkad ka, tapos nakayuko ka, naka-sporty position ka, sporty looking ka, medyo mangangalay yung dito mo, yung part mo rito. Kung medyo hindi ka sanay sa mga long ride na ganito kababa. Okay? So, yun lang naman yung magiging comment natin. Pero kung ilo-long ride nyo to, goods to para sa long ride. Tsaka pang forma. Sobrang maporma din ang isang to. Ayan, mukha kang dito, Jericho Rosales or Daniel Padilla. Yung peg natin dito. Pero yan, para dun sa mga gustong kumuha, yan, available sa Skygo Baliwag. Okay? So, center stand natin, kung madali lang din siyang center stand. Okay? Center stand. Yan, madali lang din naman. Magaan lang din. Ayos. Okay, bago natin ikutan yung Earl 150, marami nagtatanong ano nga ba yung contact number ni Skygo Baliwag. Ayan po yung kanilang contact number. Ayan, screenshot nyo na lang din. Pero, ayan, ikutan na natin itong Earl 150 na to. So, ito pa lang yung available nila rito. At medyo matagal na rin kasi itong nawala. No? At least ngayon, nabalik na ni Skygo itong Earl 150. At sana meron sila mga improvement pa para at least sumabay sa mga bagong motorcycle ngayon. Lalo na yung classic. At talagang hindi nawawala yan sa market. Kapag sinabi mong classic, kahit lumang-luma na yan, maganda pa rin siyang tingnan. Ganun siya kapag classic na motorcycle. So tara, ikutan na natin itong motorcycle na to. Ayos yan. So, ayan na nga sa kanyang headlight. Yung itsura ng headlight dito malabo. 'Di ba? Blurry siya. Tapos naka-bulb type pa rin naman yan. Pero sana dito, gawin na nila na LED, pati yung kanyang signal light, LED sana. Pero ito naka-bulb type pa rin. And then bullet type yung kanyang design. And then parang chrome to. 'Di ba? Napakakintab niyan. Ang ganda nito kapag talagang napupunasan mo siya at di siya naaalikabukan. Pero naka-bullet type siya. And then yung Skygo rito na emblem, yan, kulay gold naman din siya. Meron siyang bracket na ganyan. Ito, ano to? Plastic. And then meron siyang reflector side by side. And then naka-telescopic fork tayo rito. Ito naman is metal para sa kanyang front fender. Mahaba din siya. And meron din tayo ritong single disc brake, naka-dual pad caliper, naka-rim set din tayo rito. Yuanqing din yung kanyang brand at yung size dito is 90 by 90 by 17. Ayan. So, ito ay tube type pa rin naman. Okay? So, dito naman sa side, sa ating makina, sana dito meron siya ritong skid plate. Diba? Para at least dun sa protector or sa protection ng ating makina, meron siya rito. Ayan. So, naka-dual head shifter din tayo rito. Ayan yung itsura niya. Okay, ganda rin ang finish. Yung ating foot pegs, hindi rin siya napiflip. Combination ng rubber and metal. And then yung ating side stand. Okay, yung ating makina din naman dito. Ayan, carb type pa rin naman ang isang to. Pero magandang klase pa rin yung pagka-carb type ni Skygo. Ayan, Euro 3 na rin ang isang to. Ayan, yan yung design niya. So may Skygo rin dito na naka-engrave. Okay, ito yung Earl pa rin. So, same pa rin yung design niya dun sa mga huli nating nakita to. Okay, may Skygo pa rin dito, may Classic, and then Earl 150. Ayan. So, dito naman sa bracket niya, para sa kanyang angkas, ayan, combination din ng rubber and metal. Okay, ayan, yung itsura niya. So, naka-round style naman siya. And then, itong bracket din na to. So, pag pwede nyo tanggalin to. Kung ayaw nyo mag-angkas, naaalis naman yan. Kasi iba talaga, ayaw din talaga mag-angkas ng ganito eh. Pero kagandahan kasi dito sa Earl 150 is parang hindi ka na talaga magpapagawa ng classic, no? Magpalit ka lang ng gulong, pwede na eh. Diba? Para na rin siyang scrambler kung titingnan nyo. Kasi sa upuan pa lang, panalo ka na eh. Diba? So, meron tayo ritong chain cover, yung ating sprocket. Size ay 38T. And then malapad din yung ating swing arm. Meron din tayo ritong adjustable na dual shock dito sa likod. And naka rim set din tayo rito. Yan. So yung size dito sa likod is 110, 80 by 17, tube type din. Yuanqing yung kanyang brand.
And then, tingnan nyo naman yung upuan niya. Ang ganda ng upuan. Sobrang kapal, tsaka malambot. Maganda to sa long ride. And then, meron tayong mga stitches din dito. Na kulay red din yan. And yung ating grab bar, ganyan ang itsura niya. So, kung gusto nyo maglagay ng top box, pwede naman. Pero, mawawala yung kapugian niya. Pero sa akin, wag. Ang ilagay nyo rito is saddle bag. Dito sa side. Kaya ganito yung itsura ng ating bracket dito. Pwede nyo ilagay dito yung saddle bag nyo. 'Di ba? Ang forma na nun. Okay? So, dito naman sa ating taillight is meron din tayo ritong bulb type. Pero sana dito maliit na LED na taillight. Panalo na to eh. Pero para sa akin, papalitan ko siya. Ayan. So, naka-bullet type din tayo rito na signal light. Pero ito, okay na rin naman tong bulb type din. Tapos naka-bullet type. Yan, yung sa lang, taillight lang talaga. Ito, papalitan ko to ng LED rito kahit yung maliit lang. Tapos yung ating lagay ng plate reflector, meron din tayo rito. And then, meron din tayo extension dito ng kanyang fender. Ito, plastic naman ng isang to. Okay? So, naka-drum brake dito sa likod. And then, yung ating tambucho rito, ang ganda ng itsura no? Yan, mukha siyang basuka talaga yung tingnan. And then, meron tayong cover dito na metal din yan. Yan yung design niya. Ganda rin, di ba? Tapos, meron pa rin naman tayong kickstart dito. Yan, rear brake pedal. Smooth lang din. Yung ating Skygo, naka-emboss. Ayan, ito naman yung kanyang carb type niya. Ayan, yung carb niya rito is Denny, yung kanyang brand. Alam ko, Japanese brand ang isang to. Hindi lang din ako sure, pero maganda rin yung carb nila. Ayan. So, 150cc to, syempre, carb type, malakas talaga to sa gas. 'Di ba? Malakas yung power, malakas din sa gas. So, ito naman yung itsura ng ating gas tank. Mukha siyang big bike tingnan. Kahit yung style ng kanyang cap, mukhang pang big bike. And then, kung mapapansin nyo, yung kanyang paint job, meron siyang mga glitter effect dito. Ayan, sa handlebar naman, medyo nakapasubsob tayo ng konti. Para sa 5.2 na kagaya ko, konti lang naman. Pero pag medyo mataas na kayo, no, or nasa 5.5, 5.6, medyo nakayuko kayo. Okay? So, kagandahan dito sa kanyang panel gauge is naka-round style na analog type. Meron tayong digital dito para sa kanyang gear position na, yan, na hanggang 125 ba to or 126 na gear position or gear. Okay, so neutral pag naka high beam. Ito naman yung odometer and speedometer niya. Okay, mileage niya dito sa baba. Ito yung odometer niya. Ayan, so ignition, simple lang din. Yung ating lagay ng brake fluid, maganda na Ayan, kahit di ka na bumili, maganda na siya. Tapos yung switches natin dito, ordinary plastic na ginagamit talaga ni Skygo. So, dito sa side, meron tayo rito electric starter lang. Naka-quick throttle na rin tayo rito. Ayan, sobrang babaw niyan. Tapos, makapit din yung kanyang grip. Pero dito, kailangan nyo dito mag-gloves. Kasi medyo parang pa-spike yung kanyang design. Medyo masakit ito sa kamay kapag wala kang gloves. So, yun lang naman yung masasabi natin. And then, yung ating lever is malapad din. Smooth lang din. Yung clutch niya, ito naka-tape para at least maigagalaw-galaw natin. Flasher, meron din siya rito. Hay pala yung on and off. Hindi siya naka-automatic. Hindi siya naka-automatic on. Ito pala yung on and off ng kanyang park light and headlight. And off. High and low. Ito yung high and low. Ito naman yung flasher. Ito yung signal light. And then busina. Ayan. So, sa kanya lever, meron siyang ganitong design na goma. Ayan. So, ayan, yung susi niya nga pala, ito yung itsura. Sobrang cute lang yun ng itsura ng ating susi. Okay? So, ayan, puntahan nyo na lang dito sa Skygo Baliwag branch para dun sa mga gustong kumuha ng Earl 150. Okay? So, available na po ulit dito. Medyo matagal din natin hindi nakita itong Earl 150. At least meron tayong updated na price and then vlogs para sa inyo ngayon 2025. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? And then yung kanyang specs, comment nyo na sa baba. Ayos yan.
So yun na nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Honest, I work for this shit. I'm usually modest, but the speed lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit.